Matapos pong maabot ni XRP ang kanyang bagong all-time high nitong buwan ng July, ay maraming mata ang nakatutok sa susunod niyang galaw. Pero sa kabila ng kaunting pagbaba ng kanyang presyo nitong mga nakaraang linggo, ay nananatili pa rin siyang malapit sa kanyang pinakamataas na presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang mga dapat nating asahan kay XRP ngayon pong buwan ng August. Kaya aalamin natin ang mga technical signals, galaw ng mga investors at mga indikasyong nagbibigay ng pag-asa na posibleng mabawi ni XRP ang kanyang momentum. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay XRP nitong nakaraang buwan ng July. Yan, ito pong July 2025 ay nagpakitang gilas itong si XRP at umakyat po sa isang bagong all-time high na presyo na $3.66. Ngunit matapos po ang makasaysayang rally na ito ay nakaranas siya ng kaunting pag-urong sa kanyang presyo. Ayon po sa datos ay mahigit 946 million XRP ang naibenta sa mga exchanges na may kabuuang halaga na nasa $2.86 billion. Ang pagbentang ito ay nagsimula matapos po ang all-time high na tila naging hudyat ng profit taking mula sa mga investors. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng biglaang pagbenta ng mga investors? Ayon po kay Alexis Cerquia, isang kilalang eksperto mula po sa Yellow Network, normal lamang daw ang ganitong klase ng pagbebenta matapos ang all-time high. Ang tawag po dito ay post-ATH selling, kung saan ay sinusubukan ng mga traders na bawasan ang kanilang exposure habang mataas pa ang presyo. Ngunit ang kaibahan po ngayong taon ay hindi raw nakabatay sa hype ang pag-angat ni XRP, kundi sa totoong development pagdating po sa compliance, cross-border finance at saka infrastructure. Ngayon ay bakit po muling bumalik ang tiwala ng mga investors dito kay XRP? Hindi po nagtagal ay muling bumili ang mga investors ng halos 400 million XRP na nagkakahalaga ng higit $1.2 billion. Ibig pong sabihin nito ay nanumbalik agad ang kanilang tiwala sa kinabukasan ni XRP. Ang bilis ng pagbawi o recovery ng market confidence ay malinaw na indikasyon na marami pa rin ang naniniwala sa kanyang long-term potential. Yan, dito naman po tayo sa mga indicators. Ano po ang ipinapakita ng ating mga technical indicators? Isa po sa mga mahalagang technical indicator na sinusubaybayan ng mga analyst ay ang tinatawag pong NVT or Network Value to Transaction Ratio. Ayan. Kapag ganito po ang sa ngayon ay nasa 5 buwan yan or 5 months low na ito. Ibig sabihin ay mas malakas po ang transactional activity kaysa sa value ng network. Kapag ganito po ang sitwasyon ay sinasabing healthy pa ang galaw ng asset at hindi po ito overvalued. So sa madaling salita ay hindi pa mainit ang market ng XRP, kaya may espasyo or space pa ito para tumuloy ito sa pag-angat. Ngayon ay posible nga ba talagang makabawi muli itong si XRP ngayon pong buwan ng August? Sa kasalukuyan ay nasa $2.99 ang presyo ni XRP at nahulog ito sa ilalim ng importanteng support level na $3 or tinatawag po itong psychological support. Ibig sabihin ay medyo lumayo po siya sa kanyang ATH na $3.66. Ngunit hindi po ito nangangahulugang tapos na ang kanyang laban. Ayon po sa historical data ay kadalasang mahina ang performance ng XRP
tuwing buwan ng August, kung saan ay umaabot po ito sa -6 ang kanyang median monthly return. Ngunit sa dami po ng positive signals ngayon ay posible po itong magbago. Ngayon ay ano naman ang kailangang mangyari para muling maabot na XRP ang kanyang all-time high? Kung magpapatuloy po ang malakas na buying activity at masecure po muli na XRP ang support sa presyong $3.41, ay malaki po ang tsansang muli siyang sumubok na abutin ang kanyang all-time high. Malaki po ang epekto ng institutional activity sa trend na ito, lalo na at unti-unti nang tumatayo sa XRP bilang isang regulated at utility-based na asset. Ngayon ay ano naman ang babala kung hindi po mag-hold or manatili sa XRP sa presyong $3? Kung sakaling hindi maibalik na XRP ang kanyang presyo sa itaas or ibabaw ng $3, ay maaari pong bumagsak siya ng hanggang $2.65. Ito ay magiging apat na weekly low at maaring magdulot ng dagdag na selling pressure mula sa mga traders. Kaya importante na mapanatili po niya ang kanyang critical support levels upang hindi po siya tuluyang magbago ng trend. Yan, bilang panghuli ay alamin naman po natin ang bilang panghuling katanungan ay ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa long-term future ni XRP. Sabi po ni Sir Kia, si Sir Kia, na ang tunay na pagbabago sa market ay hindi lang nakabase sa hype, kundi sa pagkakaroon ng maayos na regulation at matibay na infrastruktura. Ito raw ang dahilan kung bakit tumitindig si XRP bilang isa sa mga project na posibleng magtagal sa crypto industry. Sa panahon na marami pong project ang nabubuhay lamang sa chismis, si XRP po ay patuloy na lumalaban sa pamamagitan ng tunay na gamit at technology. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas ay patuloy na para po sa atin ay kailangan po natin na magpatuloy sa ating pag-aaral, sa pagtitrade at pag-i-invest. At malaking bagay po ang nakikita natin dito ngayon sa performance ni XRP na masasabi nating ito ay matatag. Nagbibigay po ito ng confidence na kahit matapos po ang hype ay may mga project pa rin na may tunay na value. Kung hawak po natin sa XRP ngayon or kung meron po tayong XRP holdings, ay mahalaga pong obserbahan natin ang kanyang galaw, lalo na sa mga critical supports. Yan, may chart po tayo dito. Ayan, kitang-kita naman po natin dito yung mga chart. At kung nagpaplano naman po tayo na pumasok, ay maganda pong pag-isipan po muna natin ang mga fundamentals niya ay swak sa ating risk appetite. At bilang panghuli, sa aking pananaw ay isa itong si XRP sa mga kakaunting crypto na unti-unting lumalayo sa mundo ng hype at papalapit sa tunay na adoption. Ang bilis ng pagbawi or recovery ng market sentiment matapos ang sell-off ay indikasyon na maraming naniniwala sa kanyang kakayahan. Pero syempre, hindi ito nangangahulugang siguradong tataas siya ulit. Dapat pa rin po tayo mag-ingat at patuloy na magbasa ng balita at mag-analyze ng market data. Ang crypto po ay mabilis magbago at mahalaga ang pagiging updated sa bawat galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.